Sa isip-isip ng isang Red Knight na maaring Greenhorn pa rin si Kamiyan, pero ang Red Knight ay Red Knight. Dapat ay medyo malakas siya para madaig ang isa sa pinakamalakas na knight sa kontinente gamit lamang ang kanyang mga kamay. Ang mga magaspang niyang estimate, masasabi niyang kasing lakas siya ng isang Red Knight noong 20 sa anumang kaso, hindi siya maaring umupo lamang at panoorin bilang isang junior knight habang ginugulpi siya hanggang kamatayan. Fulito, rank 19 na Red Knight, sinasabi ni Fulito na maganda ang mga boulder sa paligid ng lugar. Baka magamit niya sila para sa sculpting, mas may pakialam siya sa ilang bato kaysa sa kalaban niya. Hindi ito ang kanyang sariling kalooban, ano yun? Sinasabi ni Heroy na siya ay atrocious bastard, ang lakas ng loob niya para magsalita ng masama tungkol sa namatay niyang lola. Sisiguraduhin niyang masakit ang kamatayan niya, ang lakas ng loob nila na magsalita ng shit tungkol sa mga magulang niya nang hindi naman sila kilala. Kahit sa 20% stat buff mula sa Apostle of Justice's partner na nag-a-activate kapag kasama niya ang kanyang Panginoon, ang isang orator na tulad niya ay hindi maaaring makatalo ng 5 Black Knights mag-isa. May mga paraan pa rin ang kanyang mga cooldown ng skill, at malapit nang maubusan ang kanyang health. Nasa limitasyon na siya, still, kailangan niyang makatalo ng kahit isa pang tao at para pagaanin ang pasanin ng kanyang Panginoon, kahit sa pinakamaliit, bago mawala ang kanyang buhay. Natamansin ng isang Black Knight, at humihingi siya ng paumanhin sa kanyang Panginoon. Sinasabi ng isang Black Knight na nagsasalita ba siya ng isang bagyo. Ang mga balahibo ng buntot sa ibon na yun ay kawili-wili. Nakikita niya ba ito? Sinasabi ng isang Black Knight na tama siya. Pero bakit sila nakatingin ulit? Title, Covert Heroes Effect ay na-activated. Gulo sa pandaman ng kalaban, umatake si Kamiyan at sinasabi nito na huwag niyang ilantad ang kanyang likod sa kanya. Dapat ay lubos siyang tiwala sa mga mahiwagang abilities niya, Covert Hero, isang bihirang title na maaaring makuha sa pamamagitan ng pagkumpleto ng raid sa 3 named boss na mas mataas ang mga level kaysa sa kanya, at kailangan niya rin ito gawin mag-isa. Nakuha na ito ni Grid pagkatapos matalo ang Darkverse, at ngayon, mabilis na napatunayan ang sulit nito, na activate na ang skill dominance. Ang epektong ito ay tatagal ng 10 segundo, dominance. Bababa ang depensa ng lahat ng kalaban ng 50% sa loob ng 50 meter radius sa iyo bilang sentro. Na-activate na ang skill freely move, bukod sa mga targeted skills, maiiwasan mo ang lahat ng atake hanggang lapitan mo ang iyong wanted target na itinalaga sa loob ng 200 meter radius. Lahat ng mga dinadaanan ni Grid ay iniisa-isa niya at ginamit niya ang Unbelievable Justice. Sinasabi ni Grid na mahina pa rin gaya ng dati, siya ang kapitbahay na punching bag. Alam niya ang mga items ang problema dito, pero dapat niyang makuha ang kanyang third-class advancement para gumawa siya ng mga bago. Ayaw niya makipag-party sa kanya dahil sa pagbabahagi ng experience, ngunit ganung paman, gawa sila para maging level 300 na siya. Sinasabi ni Heroy na gagawin niya ang lahat, my lord. Biglang inatake si Heroy sa kanyang likod. Nabigla dito si Grid at nilabas niya ang kanya shields para mablock ang isa pang atake ni Kamiyan. Sinasabi ni Kamiyan na may inilabas pa siyang isang maliit na bagay. Akala niya ba mauupo lang siya at manunood habang pinuprotektahan niya ang subordinate niya? Tingnan nila kung gaano niya kayang tiisin ang nag-iisang shields niya. Black Knights, sama-samang atakihin siya, sinasabi ni Fulito kung gaano katanga. Isinakripisyo ang sarili para lang maprotektahan ang isang subordinate. Ang kanyang bihirang piqued interest ay nababawasan na. Tumatawa at sinasabi ni Kamiyan kung wala ang golden blade niya, isa lang siyang walang kwenta. Sinasabi ni Grid na Heroy, gumising siya dyan. May lumabas na notification na tinataas ang moral mo. Ang iyong attack power at magic power ay lubhang tataas ng isang set ng amount para sa susunod na attack. Ang susunod na attack ay garantisado na critical hit. Nagulat dito si Grid at nagtataka. Sa isip-isip ni Grid na ang lalaking ito ay binuff pa siya kahit nasa kabila ng katotohanan na siya ay nasa bingit na ng kamatayan. Sinasabi ni Heroy na my lord, lakbayin ang landas ng pinakamalakas ayon sa kanyang kalooban. Sinasabi ni Grid na ito ang dahilan kung bakit sila ay magkaibigan bago siya naging Panginoon at naging subordinate niya siya, Heroy. Natanggap niya na ang feelings niya, ngayon magpahinga muna siya sandali. Sinasabi ni Kamiya na ang kanyang depensa ay walang kapantay. Kahit gaano pa kita atakihin, hindi siya natitinag. Na-activate na ang epekto ng legendary blacksmith's patience. Sa loob ng 1 oras, tataas ng 200%,
sinasabi ni Greed na ang pangit na tingnan. Mamatay na siya. Gumamit si Kamiya ng Limit Sword para mag-counter-attack pero hindi ito naging sapat at natusok siya ng Pavranium sa dibdib. At nagawa niya pa utusan ang mga Black Knight na atakihin si Greed. Napasok ito ng dugo, at hindi niya alam ang nangyayari, ngayon niya lang napangtangto ng tinamaan na pala siya. Ang epekto ng Evil Spirit's Bloody Leers ay na-activate na. Tumaas ng 50% ang iyong attack power ng 5 segundo. Tumatawa ng parang demonyo si Greed at sinasabi nito na ngayon ang turn niya, hayop ka. Gumamit si Greed ng Blacksmith Range at ang bagong skill niya na Evil Spirit's Bloody Tears. Para tapusin niya na si Kamiyan, sa isip-isip ni Kamiyan na hindi ito pwede. Paano siya natalo, ang isang Red Knight, nabugbog hanggang mamatay. Sa pamamagitan nito, nakangiti na parang demon at sinasabi nito na susubukan niyang patayin siya sa loob ng 5 segundo. Maghintay lang siya at tinatanong ni Greed kung handa na ba siya mamatay. Sa isip-isip ni Fulito na dahil sa pagtraidor ni Piaro, ang mga bagong Red Knights ay naatasan na bawiin ang nawala nilang dignidad. Paano niya nagawang mangbagbag hanggang sa mamatay ang isang tao, gamit lang ang kamay? May kailangan siyang gawin bago tuluyang masira ang kanilang dignidad, ito ay nakakainis. Kailangan niyang ibalik ang katanyagan ng mga Red Knight sa pamamagitan ng pagtalo sa kanya ng buong lakas, sinasabi ni Fulito na maghihintay siya hanggang matapos ang kampanya para magamit niya ang kanyang mga armas. Sa real world, sa OGC sa Director Office, ang kanilang rate ng viewership ay lumampas sa 41%, sinasabi ni Director Lee na para isaalang-alang ang pagbigay ng 30% ng kita sa ads kay Mr. Greed. Nakakabaliw ito. Higit sa lahat, nakakagulat na marinig ang isang bagay na tulad nito mula sa isang taong hindi naman talaga kasali sa party. Hindi nila talaga alam na personal na pupunta siya dito, Miss Yura. Sinasabi ni Yura na pumunta siya dito dahil nag-alala siya sa sitwasyon tungkol sa kakilala niya. At ito ay dapat pag-usapan sa sooner or later. Alam niya na ilegal na gamitin ang video game footage ng isang tao para pagkakitaan ito ng walang pahintulot. At higit pa dito, sigurado na ang Communications Commission ay nasa tizzy sa mataas na halaga ng karahasan sa footage. Willing ba siya na gawin ito na mas malaking insidente? Sa paghusga sa personal na karanasan, tinatansya niya ang kanyang mga kita mula sa mga ads na humigit kumulang 15 bilyong won. Hindi ba record ng industriya yan, sinasabi ni Director Lee na still, para magbayad sa taong may percentage ng kita sa ads simply dahil lumilitaw sila doon. Hindi pa naman ito ang kanilang limit ng 350 milyon won, ang kanilang garantisado na mga bayad para sa mga special guest. In the first place, mahirap naman ito tignan bilang profit venture mula nang sinimulan nilang kunan ang event, na walang kaalam-alam na magpapakita si Greed. Hindi rin ito paglabag sa portrait rights, dahil may suot siya ng mask. Pwede nilang kunan ang lokasyon dahil it's designated bilang public space. Please, pag-isipan nyo ng mabuti, ito ay isang panukala na isinasaalang-alang ang sarili niyang mga kalagayan ng kanilang newsroom. Alam niya na masyado greedy si Mr. Shin Yang-woo, hindi ba mas mabuti na limitahan ang halaga ng bayad sa kanya mula sa umpisa? Sinasabi ni Yura na paano siya maglalagay ng ibang bagay sa mesa upang matulungan siya na magdesisyon. Makikipag-negotiate siya ng program sa OGC bilang first priority kung magpapakita siya ng ilang flexibility tungkol sa buong affair na ito. Tsaka may pagkakataon na makita ni Mr. Yang-woo ang OGC in a favorable light bilang result. Sa isip-isip ni Director Lee na nagbuo ng negosyong relationship sa dalawang haligi ng Korea, Greed at Yura. Kung gagawin nila ito, maaari silang kumita ng astronomical na kita tulad ng ngayon sa isang regular na batayan. Tinatanong ni Director Lee na posible ba na may exclusive interview sa kanya tungkol sa dahilan ng pagkawala niya sa mga rangkang Yura. Sa isip-isip ni Yura na ang Devil Slayer, na lumalaban sa Yatan Church at Demonkind, ay hindi kailangan magkaroon ng relasyon sa Rebecca Church. Iyan ang dahilan kung bakit siya ay nakabantay sa mga presiding ngayon. Pero para makatulong kay Mr. Yang-woo dahil dito, how lucky. Iniisip niya na mag-apply sa Overgeared Guild dahil mababa ang level niya. Ito dapat ay magbibigay sa kanya ng mataas na chance para matanggap. Sinasabi ni Yura na sisiguraduhin niya na sasabihin niya sa kanila ang mga detalye sa isang OGC News interview. Sa isip-isip ni Yura na pero ginawa niya ito dahil gusto niyang makita ang parehong sarili ng eksena na nakita ni Mr. Yang-woo. At gusto niyang gawin ito sa tabi niya, sa laro, sa Rebecca Church. Nagtapos na ang kampanya ng kandidato ng Pope,
Inalis na ang paghihigpit sa mga sandata. Sinasabi ni Greed na medyo naka-recover na siya sa mga potion. Pansinin ang sitwasyon at tumugon sa naaayon, sinasabi ni Fulito na dual-wielding greatsword. Naghintay siya dahil gusto niyang makita ang kanyang skill. Ngunit wala siya mga pangunahing kaalaman, Black Knights, mag-standby. Mukhang one-on-one lesson ang kailangan ng tanga na ito. Sa isip-isip ni Greed na hindi niya makita ang combat power niya. Sinasabi ni Piaro sa kanya na malakas ang mga Red Knights. At ang lalaking ito ay nasa top 10, mukhang mag-iingat siya dito. Pasugad na si Fulito at sinasabi nito na kasuklam-suklam na bastard. Nalilito sa gitna ng laban, ginamit ni Fulito ang keen sense at mabilis na nawala ito at napunta agad ito sa likod ni Greed. Dapat laging handa siya sa atake mula sa likod kapag na-block ang isang atake niya. Gumamit si Fulito ng limit sword, sinasabi ni Fulito na kumpara kay Kamiyan, ibang level siya. Siya ay isang duke mula sa maliit na kaharian, magpasalamat siya na nag-cross ang landas nila ng isang ekspertong tulad niya sa malaki at malawak na mundong ito. At magpasalamat siya na nagkaroon siya ng pagkakataong matuto mula sa kanya. Uuwi siya na may natutunan ng isang swordsmanship sa isang great empire na masaksihan ng kanyang mga mata. Sa sobrang kadaldalan niya, hindi man lang niya napansin ang isang pag-atake na papalapit sa kanya. Nagtataka at naguguluhan si Fulito at tinatanong kung pinalitan niya ba ang kanyang skill. Kaya pinatutunayan niya ang kanyang halaga bilang leader ng isang maliit na bahagi ng teritoryo. Ngunit ang mga may kasanayan ay alam na maghangad ng pagkakataong nilikha pagkatapos ng isang malaki, flashy skill. Gumamit si Fulito ng Aura Festival, at sinasabi nito na maaari niya bang iwasan ang isang malawak na atake na katulad nito. Nakakatanggap si Greed ng 2,362, 2,510, 2,487 na pinsala. Sinasabi ni Fulito na dahil sa kanyang desisyon na gamitin ang dalawang greatswords, walang paraan para makabuo siya ng pagkakataon sa panahon ng pag-atake. Sa sobrang kadaldalan niya, hindi niya ulit na mamalayan ang mga papalapit na atake, at tinatanong nito sa kanyang sarili kung anong ang nangyayari. Hindi makapaniwala at nagtataka ito at sa isip-isip ni Fulito na isang sword key ito, hindi niya kayang ipagtanggol ito sa pamamagitan ng keen senses o red armor. Gayun din, paano niya nagawang magpadala ng pag-atake ng ganito kalakas sa gitna ng pagsalakay na yun? Umatake na si Greed at ginamit niya ang pagmas sword dance, at transcend. Doble ang iyong kapangyarihan sa pag-atake, at ang iyong mga pangunahing pag-atake ay na-transform sa mga long-range attack. Gumamit si Fulito ng super armor, tumatawa at sinasabi nito na sa kabila ng pag-atake at paghawak ng dalawang greatsword, pinalakpakan niya ang kanyang gumption sa counter-attack na may isang kasanayan. Ngunit ang super armor ng isang ika-19 na Red Knight ay mas matibay. Parang walang sinabi si Fulito, bigla na lang nawala ang kanyang pinagmamalaki armor sa atake ni Greed. Buong-buo niya ito sinalo na parang wala siyang suot na armor. Sa isip-isip ni Fulito na parang may mali, hindi siya makapaniwala na ganito na siya napapahiya sa labanan. Masama na ang feeling niya dito, hindi ba yung mga Golden Spear Blades ang pangunahing anyo ng pag-atake? Parang ibang tao siya, gamit ang mga greatsword na yan. Hindi pwede na dadagdag siya sa bilang ng pagkatalo sa record ng Red Knight. Sinasabi ni Fulito na siya ay aatras na, pabagaling nila siya, at bigyan siya ng oras para makatakas siya. Pigilan nila siya, kahit ang kapalit nito ang kanilang mga buhay. Sumang-ayon naman ang mga abnoy na Black Knight, sinasabi ng isang Black Knight na atake. Black Knights, ipagtanggol niya siya ng kanilang buhay. Sinasabi ni Greed na nasa trouble ngayon siya. Kopyahin niya this time si Faker. Biglang nawala si Greed at ginamit niya ang link para pabagsaking ang mga Black Knight. Sumisigaw at sinasabi ni Greed na para kay Heroy ang pag-atake na yun. Oras na upang bayaran ang kanilang mga dapat bayaran para sa paghampas sa kanya kanina. At ito ay para sa kanya, para sa kasalanan ng paghawak sa kanyang shields. Tumatawa na parang demonyo si Greed at sinasabi nito na para sa kanya din ito. Para sa kasalanan ng pang-aasar sa kanya, sinasabi ni Fulito na parang demonyo siya. Tumatawa siya habang hinahati ang mga tao sa kalahati. Bakit mas mataas ang bayad sa sarili niyang hinaing kumpara sa nabugbog ng kalahating kamatayan? Tinalo mo ang Black Knight, Diver, nakuha mo ang 8,960,000 experience points. Tumaas ang level mo, ang iyong kasalukuyang level ay 296 na. Gumamit si Greed na fly,
at sinasabi ni Grid na tapusin niya na, Roy. Naubos niya na ang mga ito para sa kanya, sa isip-isip ni Grid na 4 more levels hanggang umabot siya ng 300. Ang kanyang third advancement ay praktikal na maabot. Sinasabi ni Grid na nakakadiri din ang lalaking ito. At heto siya, medyo napapagod dahil sa lahat ng babala ni Piaro. Huminto sa pagtakbo, napapagod na siya, tinanggal ni Grid ang Braham's boots at pinalitan ito ng Grid boots. Sinasabi ni Fulito na kahit flight magic ay nagagamit niya. Halimaw siya, ilang artifact kaya ang dala niya. Kung siya ay determinado na patayin siya, mabuti, lalabanan niya sila. Sa isip-isip ni Fulito na ipinasa lamang sa mga kabalyero sa 10 pababa. Ito ang ultimate technique ng Red Knights, sumisigaw at sinasabi ni Fulito na walang bagay na hindi mapuputol ng blade ng Empire. Ginamit niya na ang pinagmamalaki niya ultimate skill na Red Sword. Ginamit din ni Grid ang ultimate skill niya na Kill, nag-clash ang kanilang mga ultimate skill, nagtataka at hindi makapaniwala si Fulito at sa isip-isip nito na ang ultimate technique na naglalaman ng 300 years ng Red Knight history ay nabaliwala lang, ang kanyang swordsmanship ay kahanga-hanga, hindi siya pwede dito matalo, hindi alam ng Red Knights ang kahulugan ng pagkatalo, gumamit si Fulito ng super sensitivity. Lahat ng senses ay higit sa tao, para sa 5 segundo, may 100% kang malaman lahat ng mga pagkilos mula sa lahat ng mga target sa loob ng 10 meter radius. Sa isip-isip ni Fulito na ang super sensitivity ay naglalagay ng matinding strain sa utak. Walang katiyakan na may tatago niya ang kanyang buhay pagkatapos gamitin ito, maliit na halaga ang babayaran niya kung mababaliktad niya ang laban na ito. 1.5 seconds para lumapag ang kanyang tuhod sa lupa at bumalik sa orihinal na posisyon nito. 1 segundo para sa kanyang pag-ikot para iwasto niya ang posisyon niya. 0.5 second para irehistro ng kanyang utak para sa kanyang kalaban at maunawaan ang sitwasyon. 0.5 second upang likas na mackerel ang kanyang katawan mula sa pagkabigla ng makitang mawala ang kanyang kalaban. 0.5 seconds para ilagay ang lahat ng kanyang lakas sa kanyang mga muscles upang mag-react sa sword na umaatake sa kanya mula sa likod. Sa isip-isip ni Fulito na sa sandaling magpakita siya ng opening kahit 1 segundo, tagumpay niya na. Sinasabi ni Fulito na siya ay isang palaka na iniwan ng kanyang balon. Magsisisi siya sa pag-iwan niya dito, sa sobrang kadaldalan talaga ni Fulito, hindi na naman niya napapansin ang mga paparating na atake. Hindi makapaniwala at sinasabi ni Fulito na paanong ang isang swordsmanship ng isang maliit na kaharian ay nagawang matalo ang isang Red Knight ng Empire. Tumawa siya hanggang kaya niya, once you face a Red Knight in the single digits, marirealize niya na wala lang siya. Sinasabi ni Grid na na-practice niya na kung ano ang nabibigo sa stabang, mahigit 80 beses na siyang lumaban sa mahigit 80 sitwasyon kung saan nangyari yun, and for the record, 2 Red Knight lang ang nag-exist sa mata niya, kaya buzz off, siya ay mahina lang, and by the way, parang hindi pa bumukas lahat ng takip ng balon niya, maghanda na siya sa kanya, Pascal.